Gabi sa tanan. Ang title sa atong midweek nga teaching karon is Serving God 100%. No? Mag-alaga daw ta sa Ginoo 100%, dili 99, no, dili susama sa sabon ug alcohol nga 99.99 kuwang pagyapon. Dapat 100%, no? I will not be teaching you, no, normally we would go to the gospel last Sunday, pero naklaro na manggit pag-ayo atong obispo, no, ang bahin sa bautismo, and I'm sure nasabtan na nato, no, kay dili man ta labi na sa mga ministers, no, nini nga simbahan, dili man mo or ta makaalagad sa Ginoo sa nagkalain-lain nga ministry kung wala ta nabunyagi. So klaro naman na kaayo sa ato nga mao nay balaod gyud, no, kay ang pagbautismo mao man po'y sinugdanan pod sa atong pagsulod diya sa gingharian sa Ginoo. But I will focus on the gospel karon nga kabuntagon in Mark chapter 1 verses 29 to 39. Kay every year after the feast of the baptism of our Lord, ang pinakauna nga gospel reading nga atong ma-encounter is Mark chapter 1, 21 to 38. Okay? Ngano man, unsa may naada ni, mao ni ang unang higayon nga gisugdan ni Kristo, ang iyang gitawag nga public ministry. No, ang iyang ministeryo niya after his baptism in the Jordan River. Og sa diyang pagsugod ni Kristo sa iyang ministry, he did this by doing lots of healings. Pagsugod niya, ang una ganyang gihimo is dagan kay mga milagro sa kaayuhan nga iyang gihimo. No, physical healing and spiritual healing by casting out demons from people. Ang atong ebanghelyo gahapon, no, naghisgot nga si Kristo kuno nagtudlo sa sinagoga o natingala ang mga tao nga ang pamaagi sa iyang pagtudlo susama kuno sa tao nga adunay otoridad og adunay tao nga nayawaan dito nga naka-recognize sa presensya og sa otoridad ni Kristo, okay, og ni attempt manggani nga mo sulti kung kinsa si Kristo apan gipahilom siya ni Kristo. Ang atong ebanghelyo gaganina sumpay sa kagahapon, tuan na pod sa laing lugar si Kristo. Nag-ayo gihapon, giayo niya una ang ugangan ni Simon Pedro or si Pedro, no? Giayo niya sa iyang hilanat og nag-ayo pod siya og mga masakiton og sa mga og gipagula ang mga yawa gikan sa mga taong giyawaan. Okay? But after sa iyang ministry, asa man agpaingon si Ginoong Jesucristo, he will go to a quiet place early in the morning to pray. After niya mag-ministry, no, ni Ginoong Jesucristo, mubakod na siya sayo sa buntag o muadto sa usa ka lugar nga mingaw or awaaw og magampo. Okay? Ato na makita dia sa Mark chapter 1 verse 35, nagingon, kadlawon pagani mibangon na si Jesus ug migawa sa balay, miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nagampo didto. Okay? Very very religious kay si Ginoong Jesucristo niini. Early in the morning. Sa atong gospel reading karon nga adlaw, okay, nibakod si Ginoong Jesucristo gikan sa iyang ministry, gikan sa iyang pag-ayo sa mga sakit, no, pagula sa mga yawa gikan sa mga giyawaan. Okay? Pero ngano man nga iya ning gihimo nga pwede man unta nga kung sa ato pa ng panahon ba kanang mga alas 6 na kumamata, ana ba kay kapoy kay gabi no? Natulog sa ako kay pamawi ba kay kapoy kayo among gihimo gahapon sa simbahan. Ana di ba? Ana bi atong bation di ba basta kanang every Sunday di ba? Kanang makaulit ta sa atong balay, kanang kapoy kayo nang lami kay matulog, no? Kapoy kayo tulog sa ako. Ay dili di ay kay mo adto di ko kiabagat anag alas 2. No? Labo na og gikan kas kiabagat pod. Kauman pagbalik sa iyong balay, tulog.
Di ba? Kapoy. Mao na ang normal nga senaryo. Pero, unsay gihimo ni Ginoong Kristo mo, bakod og sayo sa kadlawon magampo. Nganuman, iyaning gihimo. Kay kinahanglan niya ang kusog, ang giya, ug ang kaalam sa iyang amahan sa angay niyang himuon sa matag adlaw. Because Jesus needs the strength, the guidance, and the wisdom from His Heavenly Father. Aron nga masayod siya unsay angay niyang himuon ni anang adlaw. Mga kaigsuonan o mga kauban sa pagpangalagad sa Ginoo, kumusta man ta every time nga mahumanta maghimo sa atong mga tagsa-tagsa ka mga ministry? Kumusta man ta? Kapoy, no? Kapoy, di ba? Physically, kapoy, di ba? Makaluya. No? Pag Sunday, sayo mo mata. No, except lang sa mga tao nga ganahan gig alas 7 na mo mata. 7:30 ang misa. Inihapon na. Pero sa mga tao nga di ganahan magdali-dali, sayo gina mo mata, no? As early as 5 in the morning, bubakod na, magprepara, magluto, mamahaw, ang uban, anak, uban, dili pod. Some of you will come early para mangumpisal, maapas ang confession. Some of you will come late, no? 7:35, aya pa niabot. Diba? Kamusta man ta? Every time mahuman tag ministry. Unsa man ang kinahanglan nato nga himuon aron nga ma-recharge ta. Sa may angay natong himuon para ma-recharge ta ba? Mura nag-cellphone ba nalobat kinahanglan i-charge. So recharge. So may kailangan natong himuon. Kinahanglan nato ang gihimo ni Ginoong Hesukristo. No, we need to do what Jesus did. Sa may gihimo, communion with God every day. Mga lawat, Father. Laay, ang word communion sa Bisaya, makig-uban. Okay? Ato na ibala ang communion, kikalawat man, anak ba? Lahi po na siya nga klase nga pakig-uban. Maunay pinakanindot nga makig-uban tas Ginoo. Kaya nga naman, ato man siyang gidawat sa lawas ug dugo niya. No? Pero ang gihimo ni Kristo, wala may kalawat ato nga time. Wala man. Nganong naa may kalawat, nga siya man mismo ang kalawat. Diba? He communed with God. Nakig-uban siya sa Ginoo every day. Question, Father, how do we commune with God? Unsaon man nato makig-uban sa Ginoo? Okay? We commune with God in prayer and reception of the sacraments. Dawato nat diya sa pag-ampo, makig-uban ta sa Ginoo pinaagi sa ato mga pag-ampo. Makig-uban ta sa Ginoo pinaagi sa pagdawat nato sa mga sakramento. Makig-uban ta sa Ginoo by listening to Him. Sa atong pagpaminaw kaniya, nakig-uban ta sa Ginoo. O ikaapat, nakig-uban ta sa Ginoo pinaagi sa paghimo sa misyon o sa ministry ngayang gihatag sa ato. Okay? Number 1, prayer. Why is prayer important sa atong pagpangalagad? Okay? Why is prayer importante manggid kayo ni sa atong ministry? Balik-balik nato ning madungog. Prayer is the backbone of our ministry. Prayer is the foundation in our life. No? Anong importante mangyod nga magampo? Pwede ba, Father, nga mag-ministry nga walay ampo-ampo? Pwede. Pero nganong kitagaan og dako nga emphasis ni? Okay? Why? Because in prayer, we find strength that we need aron sa paghimo sa atong mga buluhaton sa pagpangalagad. Kay pinaagi sa atong mga pag-ampo or pinaagi sa pag-ampo, nakakaplag ta og kusog nga atong gikinahanglan aron nga mahimo nato ang atong pagpangalagad. Okay? Turn with me to Nehemiah chapter 8 verse 10c. No, Nehemias kapitulo 8 bersikulo 10c. Ayaw kamo kaguol kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo maoy maglig-on kaninyo. Do not worry, for the joy of the Lord is your strength. Question,
Makalipay ba sa Ginoo nga magampo ta? Ang uban murag wakabaws tubag. Murag hindi siguro ni hinampo. Makalipay ba sa Ginoo nga magampo ta? Yes. Why? No? Tungod kay sa atong nahibaw-an, no, nga prayer is our communication with God. Ang Ginoo usa siya ka Dios nga ganahan permi istoryahon. Og siya pod ganahan pod nga makig-istorya nato. Amen? Dili na siya tao nga pag naay magsigig yaw-yaw diha na madugayan mitog yaw-yaw laayon ka na kadugay pagkahuman ani, di ba? Laayon na. Nganuman kay limitado ra man ta. Pero ang Ginoo wala may limits. Samot na kung magampo ta. Sus ganahan kay Ginoo na. Amen? Di ba? Maybe ang uban sa inyo karon pa nasayo na ganahan day ang Ginoo day magampo ko. Og perting ganahan kay gyud kayo. Nganuman tungod kay God wants to commune sa imo and at the same time ang Ginoo pod gusto nga ikaw makig-commune or makig-uban sa iya through prayer. Question. Kinsay gaampo din taas ang kamot. Aya ra pod kung mangaon. Aya ra pod pag nay problema. Di ba? Aya ra pod kung ting exam. But how about sa atong pagpangalagad? Mga ministers, mangutan ako sa inyo, Sabado pa lang, do you even pray sa inyong pagpangalagad matag Domingo? Do you pray nga, Lord, akong giampo ang akong pag-serve ugma nga imo kong giyahan sa imong dihok? Do you pray? Or magsalig mo sa kanang buntag nato diri nga tapok sa Sabado? Mga personal ba? Do you pray for your ministry? Lord, I pray sa akong leader sa ministry. Lord, I pray sa akong mga kauban sa ministry. Do you pray? Di ba? Every Saturday, ato nang gihimo nga pagpangandam sa atong pagpangalagad ini ka Domingo. But is prayer part of our preparation? Lakip ba ang pag-ampo sa atong pagpangandam? Or ang ato lang giandam is ang atong suuton ugma, no? Palaba, ang mga basement, alap, humot yun. Pas kita makaana. Busy kita pagpangandam physically. Pero how about spiritually? Nangandam ta? Amen? Mga ministers, amen? Diba? Even gang gani, bisag dili ka minister, bisan og magsimba lang ka, no? Gaampo ba ka? Para sa imong pagsimba ini kaugma. Di ba? Very beautiful kayo nga. Sometimes I would hear this every Saturday during sa intercessions nato, no? Naay magpray nga, Lord, among giampo ang mga tawo nga mosimba pagkaugma, no? Nga sila imong andamon, imo silang giyahan, no dire ang mga membro nini nga simbahan, giyahan sa Ginoo nga magsimba. Di ba? Nindot kay nganuman because kitang tanan nagkinahanglan nga mangandam og mga igsoon ang pag-ampo part na sa atong preparation. So ayaw pagpakabisi nga puro lang ka practice, puro lang ka sa imong sanina o sa imong sulobo nimo ugma, puro lang ka pagwapo imong gipangandam pero ang imong prayer life wa nimo andama. Ngano man unsa man day importante sa panahon nga mag-alagad ta? Ang ato ba din kaugalingon? Nganong tagaan man nato na og dako nga pagtagad, di ba? Muingon ta nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo. That's why we pray nga ang anointing sa Ginoo, di ba? Mo flow, di ba? Mangayo ta sa dihog sa Ginoo. Okay? Labi na sa panahon nga mag-alagad ta, no? Naay kanta din sa simbahan ba nga ganahan kay ko. Nag-ingon ang lyrics nga tungod sa dihog mo nakadaog ako, di ba? Tungod sa dihog mo nakalabang ako, tungod sa dihog mo, nagmalampuson ako. Di ba? By the anointing and by the grace of God, we are able to serve.
Mao nang dagan nato bisag unsaon pagpaningkamot og preparar physically sa ministry, practice unsa pa. Pag-abot sa Domingo, murag way dihog nganuman because we fail to pray. We fail to prepare in prayer. Amen? Ikaduha, why is the reception of the sacraments important in our ministry? Nganuman as ministers or isip nag-alagad ka sa Ginoo, nganong importante man ang pagdawat sa mga sakramento sa atong pagpangalagad? Because we need God's grace to sanctify us so we may live a holy life pleasing before Him. Tungod kay kinahanglan nato ang grasya sa Ginoo nga makabalaan kanato aron nga isip nga mga nag-alagad sa iya magpuyo ta og kinabuhi nga balaan og makapahimuot kaniya. Okay? That's why every Saturday naatay misa, di ba? It's not just a prayer, no, intercession, but it's a mass. Ano man, aron nga kitang tanan, no, we receive God's sanctifying grace sa atong pagpangalagad sa Ginoo. That's why kung absinot kay ka, wa ka sa Sabado, mauna nga pag-abot sa Domingo, something is missing gyud sa imong pagpangalagad. Because you are not prepared sacramentally. Most especially sa atong pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Okay? Turn with me to John chapter 17 verse 17. Juan 17:17. This is the prayer of Jesus. Balaana sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Sanctify them with the truth, for your word is truth. Jesus prayed to His Father nga himuon tang balaan o gigrant na sa Ginoo nga pag-ampo ni Ginoong Hesukristo giunsa man gibilin niya sa simbahan ang 7 ka sakramento nga maghatag kanato og grasya nga maoy magbalaan nato. Amen. Dili magbalaan nga mahimo tang mga tawo nga di na masayop, dili na mao. Okay? But for us to receive this grace aron nga maningkamot ta, mao ni ang atong gikinahanglan nga grasya nga maghatag kanato og paningkamot nga ayuhon nato ang kinabuhi og atong ayuso ng atong kinabuhi para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? That's why sacraments are important. Ayaw ninyo i-underestimate ang gahom sa sakramento. No? Most especially sa gahom sa sakramento sa lawas ug dugo ni Kristo. And ikaduha, ayaw ninyo i-underestimate ang gitawag nato nga the sacrament of confession. No? Balik-balik na namo nang ginasulti ni Father Azul. Ang usa ka confession is 10,000 times better than exorcism. No? Ang usa ka kumpisal, no, 10,000 times ka epektibo kaysa exorcism. Mabitaw nga before palayaso ng yawa, no, importante nga preparado ang magpalayas. No, sa may himuon, mangumpisal, no, mag-andam sa kinabuhi, kung maghimo, mag-fasting. Unya, ang katupong nayawaan, i-preparar po to siya. No? Mo-undergo to og confession. No? Mo-undergo nagkumpisal. Nya, kininay na mga wala giyawaan, di mahadlok rin nagkumpisal. Ba? Father, sayo manggod kaayo, gid Father. Di gina mo makaya ng alas 6, Father. Dagan kita grason. Bisan pag ibutang nato nag alas 10 sa buntag, kung di gid ka ganahan mangumpisal, di gid ka. Ha? Soon kita rin nagbabag sa atong kaugalingon nga makadawat tas grasya sa Ginoo. Gusto makatag grasya sa Ginoo? Oh. Why na nganong di man nato i-avail ang mga sakramento? Unas tanan, wa man nay bayad, libre man na. Di ba?
Itong Domingo, dagang kita gibunyagan, di ba? Salamat sa Ginoo. Kato, sakramento man to. Grasya. Unsa man ang grasya dito? Nga matangtang ang gitawag nga original sin sa kinabuhi sa gibunyagan, og siya mahimo ng iya ni Kristo hangtod sa kahangturan. Mo nang grasya nga dala sa bautismo. Okay? Unya, confession, unsa may grasya sa kumpisal. Okay? Nga matangtang pod ang atong mga sala. Dili, wala ta nang umpisal aron dili na ta makasala. Sayop na nga pangunaw na. We go to confession tungod kay dili ta ganahan og sala sa atong kinabuhi. So ang tao nga di mangumpisal, ganahan og sala. Mo na explanation na. Maulaw ko, Father. Di ba? Mao kanang usay kanang ulaw nato, nagdisguise na nga ulaw, pero ang tinuod ana that is spiritual pride. Maulaw ko, Father. Magbantay ta. Labi na kamo mga ministers, no? Nagalagad mo sa Ginoo every Sunday. Kita nagalagad ta sa Ginoo every Sunday. Or not just every Sunday, but every day we serve God. Okay? Dala-dala tala nato mga sa nato, ganahan higay tagyod. Gakus-gakuson pa nato inig katulog. Di ba? Una-unaon pa nato. Kung unsa kalami, gigayo. Paghimo na to atong salaa. So I go to confession, ay kaulaw. Uban pa, kung masakit mo, anointing of the sick, sacrament of the anointing of the sick. No? Kung pa ka na-kumpirma, pakumpirma. Sacrament of confirmation. Kung ikaw, gusto ka magpakasal, ayaw pagpakasal sa sibil, pakasal sa simbahan, sacrament of the holy matrimony. Okay? Kung gitawag ka sa Ginoo nga mahimong deacon, pare, obispo, sacrament of holy orders. Mga igsoon, we live a sacramental life kada adlaw. Ang atong kinabuhi usa kini ka sakramento. Okay? The more we partake in the sacraments, the more we become closer to God. Okay? Ikatulo, to commune with God is to also listen to Him. Aron nga makig-uban ta sa Ginoo, dili lang igo nga mag-ampo ta, kundi kinahanglan pod nga maminaw ta sa iya. Listening to God is very important. Especially kung nag-alagad ka sa Ginoo. Ano man, how do we listen to God? We listen to God by reading His Word. Maminaw ta sa Ginoo, pinaagi sa atong pagbasa sa iyang pulong. Amen? Kinsa ninyo be? Ninyo dire. Karon nga simana, ang nakaabre na og Biblia, pataas ang kamot. Diba, gamay ra siya. Gamay ra nakaabre Biblia. Ano man, walay magpakabana mag-abre Biblia. Ano mag-abre man ko, Father? Siya kong toyo din ha. Diba? Ano man mag-abre ko? Diba, mga tanah man dito. So may rason. Diba? In everything we do, ato ginambutangan og purpose. Ngano man nga, wala na lang mo ka, ngano mang malibang ko, ngano mang mangihi ko, ngano mang maginawa ko. Tanan natong buhaton, butangan ato og purpose. Sige, tagaan ta mog purpose. Si Ginoong Jesucristo, mao ang pulong nga nahimong tao. Jesus is the Word made flesh, di ba? Ato na mabasa in John chapter 1 verse 14, di ba? And the Word became flesh and dwelt among us. Question, kinahanglan ba magbasa si Ginoong Jesucristo og Biblia? During His time, walay Biblia, ha? Walay Biblia. Dili niya kinahanglan mo basa og Biblia. Ngano man, tungod kay siya man ang pulong mismo. Okay? Apan, maminaw siya sa iyang amahan sa matag adlaw, aron nga masayod siya sa kabubuton sa iyang amahan. One of the things nga ginahimo ni Ginoong Jesucristo, aside nga magbakot siya sayo, di ba, ato siya awaaw nga lugar, magampo. Aside ana, maminaw siya sa iyang amahan. Okay? Turn with me to Psalms chapter 119, verse 105.
Salmo 119, versikulo 105, nag-ingon, ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agianan. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang pulong daw sa Ginoo suga sa atong mga tiil, okay? O kahayag sa atong agianan. In short, ang pulong sa Ginoo maoy nahimong giya sa atong kinabuhi kung asa magpaingon ang atong kinabuhi. Amen? Mga ministers, do you have God's word as your guide? Gihimo ba na inyo nga giya ang pulong sa Ginoo sa inyong kinabuhi? Okay? Or si Google, si Meta AI, ang inyong gihimo nga giya sa inyong kinabuhi. Diba? Pag naay problema, asa mangonsulta ni AI. How to. Diba? Pag naay pangutana sa kinabuhi, di mangutana dito sa pulong sa Ginoo. Tuan ni Google. How to overcome stress. How to overcome depression. Ano di makamangutana? Ha? Di ta mangutana sa pulong sa Ginoo. Maoy giya sa atong kinabuhi. Dili kinahanglan, listen to this dili kinahanglan nga ma-memorize nato kung unsay sulod sa Biblia. Wala nagsugo ang Ginoo nga pag ma-memorize na imo ang tibok Biblia, malangit na ka. Wala ningon ang Ginoo na. Ang pinaka-importante sa tanan mauni, ato bang natuman ang giingon sa pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia? Did we follow the principles, the commandments nga nahisulat sa Biblia? Mo na pinaka-importante. Sure, you can attempt to memorize the Bible. Go ahead. Okay kayo. Pero mag-unsa man ang memorize nimo, pero wala nimo gi-apply sa imong kinabuhi. Diba? Mag-unsa man ang ikaw permi makadaog sa contest sa memory verse. Kung wa nimo gi-apply na nga mga bersikulo sa imong kinabuhi. Father mo, nang di na lang ko mag-memorize, Father. Kaya di ba na importante di ay? Dili pod. Kinahanglan nga magtuon ta at the same time atong i-apply sa atong kinabuhi. Amen? Mga ministers, amen? Diba? Parera ko na ka na mag-eskwela ta ba? Unsa da inyong ginahimo da ng inyong natun-an? Unsa man na ginalabay ra na ninyo? Ha? Tun-an ninyo karon para mo pasar ka sa exam, pag human, bahala na. Lahit na bit ako grado, di na ako na makitaan. Kung ingana ang imong attitude sa pag-eskwela, susama ra nga wa ka nag-eskwela. Ha? Susama ra nga wa ka nag-eskwela. Imagine ra god gitudloan ta sa eskwelahan og 1 plus 1, 1 times 1. Kung ato nang gitrato nga, sige lang, karon ra man nga subject, karon ra man nga grado nako, pagasunod di na nako na bali-balihon. Kung ingana ang imong attitude, hangtod karon di ka kabalo unsay answer sa 1 plus 1. Masabtan niyo? Kaya nga naman, wa nimo gi-apply sa imong kinabuhi. Mao gihapon ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan adunay application sa atong kinabuhi. We must align ourselves in God's Word. Kinahanglan nga atong i-align. No? So, pasabot i-align. Kaya disalign man gud ta. Mao ni ang direction sa Ginoo. Ikaw, naa ka din eh. So, question, kinsay mo adjust? Ang Ginoo, ikaw. Kita. So, i-align na to. Kinahanglan nga, okay, naka-align ta. Aron nga, wherever God moves, we also move. Okay? Because if we don't, kay kung dili
maka-align ang atong kinabuhi sa pulong sa Ginoo, everything that we do and desire, bisan unsa nga atong himuon o gitinguha, most especially sa atong pagpangalagad, will fail. Mapakyas gyud. Okay? Bisan pag nindot kay ang imong mga tinguha, mga plano nimo sa imong ministry, no? Kung wala ka naka-align sa pulong sa Ginoo, kung wala ka nakaangkla o wala ka nakagamot sa pulong sa Ginoo, mapakyas ng tanan nga imong giplano. Turn with me to Joshua chapter 1 verse 8. Okay? Josue, kapitulo 1, versikulo 8. Ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod. Okay? Pamalandungi kini adlaw o gabii. Aron mahibaluan mo kung unsaon pagtuman ang tanan nga nahisulat niini. Ug sa ingon niini nga paagi, magmauswagon ka ug magmalampuson. Kinsa ninyo diri ang gusto nga mahimong successful sa kinabuhi? Mataas kamot. You want to be successful? Meditate the Word of God day and night. Okay? Tun-e ang pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Klaro na kay daan, gisaad na sa Ginoo. No? Nga kung atong tun-an ang iyang pulong, okay? Sa atong kinabuhi ug atong i-apply, ang atong kinabuhi magmauswagon o magmalampuson. Sa English translation, ana, so that you will live a prosperous and successful life. Dili lang kinabuhi nga nagmalampuson, kundi nagmauswagon pod. Meaning, you will be prosperous in every aspect sa imong kinabuhi. Mao nang di nakakinahanglan nga panahon sa New Year, maglingin-lingin ka pa na, magbutang-butang anang itlog, magpagawas anang mga 1,000, tuyok-tuyok nimo aron nga prosperous New Year. Hay prosperous New Year. Pagpanggawas na inyong mga 1,000 na pagpanahon sa tight sinopering, di lagi nagkagawas lagi. Naar man na di ay. Pero dito among kwan ba? Katong among giadtuan ni Ati Inday dito sa Cagayan. Last year, matutino? Balay ba? Anak, problema ang pamilya kay na ot-ot ko no ang ilahang finances ba? Ni pagtanaw na mo, sus, naman dagang kwarta diri sa balay di ay. Asa ang mga kwarta? Gisulod datong sana kanang murag ampaw ba to? Nga kolor puwa, gipang dikit-dikit dito sa mga dingding, gipang taguan sa mga bisan asa sa nga part sa balay, kay pampaswerte kuno. Unya pagkuha na mo tanan, daghan makikwarta. Nga magreklamo nga, nagkalisod kuno sa kwarta. Wala nga di magkalisod nga inyong kwarta nara diri o. Daghan kitag pakulo sa New Year. Ambak-ambak para mutaas, solo polka dots, palit og lingin-lingin. Napay tiyan nga lingin, napay naw nga lingin, no? Lagi ka ng bugas, di ba? Kanang tawag nila, prosperity, basta, prosperity bowl, o prosperity bowl. Ana, ang gawas lagi mga 1,000. Alam nga di ka makabalo nga gipakita mas Facebook. Diba? Okay. For prosperous New Year, ay prosperous New Year. Ang sikreto kung gusto ka o kinabuhi nga magmauswagon, naa sa pulong sa Ginoo. Tun-i. Amen? Kamu mga ministers, dapat babad mo sa pulong sa Ginoo. Amen? Dili kay igo nga nakabalo lang mo. No? Knowledge ang tawag, anak. Kanang nasayod mo. No? Kanang nakamemorize mo og bersikulo. That is knowledge. Pero ang pag-apply, anak, mao na ang gitawag nga kaalam, wisdom. Wisdom is the application of knowledge. Kanang pag-apply nato sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Okay? That's why, labi na mga batan-on, you have a bright future ahead sa inyo nga giandam sa Ginoo. Tuon mo pulong sa Ginoo. Ay mo sigig tuon anang mga chismis ra sa social media, mura na inon kay balaan. Mas babad pa mo na. Mas babad po mo sa mga bag-o karon nga mga sinuotan, sa mga bag-o nga istinoryahan, no? Datong Sunday ba nako nakita sa YouTube bitaw
Sa kuno'y usok kuno karon. Sana? Gingging outfit. Sabi, gingging outfit. So, ang mga lalaki, nagsulob, nagpalda. Ha? Unya, nag-heels, nagbaklay-baklay. So, naingon sila, fashion kuno. Ay, fashion. Mga jitsimon man ninyo. Kaluod. Unya, ang mga lalaki po, giganahan po kay ana-ana po, ana-ana sa palda. Wa mo kabantay. Gihinay-hinay na mo ulipon sa yawa. Kay pagkataod-taod, anak, kang mga lalaki, ganahan na pod og lalaki pod. Brother, urag angayan manay ka mang lipstick. Regards ko sa imong puwa nga simod. Di ba? Laki na unsa. Wagi ko sumabot. Nag-alboroto akong ulo, nagtanaw na ito. Unsay. Bisag unsa lay pangalan, say gingging. Kay gingging outfit. Mga luod, no? Bata ka balo. Updated kita ng mga butanga. Sabay kita sa anang mga ingana. Pero sa pulong sa Ginoo pangutan-on ta, bisag paampuon gani. Di maglisod man gay mo. Magtulod-tulod pa. Ikaw ray ampo. Ay, ikaw ray ampo. Kay ikaw may dagang na-memorize nga bersikulo. Ay, ikaw ray ampo. Kay mahimo makandikon. Ano magtutuhod man ta? No? Ikaw ray mag-ampo. Kay dugay na ka nag-alagat. Diba? Dito magtulod-tulod. And lastly, no, katapusan, human sa mga pag-ampo, pagdawat sa mga sakramento, pagpaminaw sa Ginoo, ang katapusan, to commune with God is ang atong pagpadayon nga pagpangalagad o pagbuhat sa misyon o ministry nga iyang gisalig nato. Tanawa ang pattern ni Ginoong Kristo. Turn with me to Mark chapter 1, verses 38 to 39 sa atong gospel reading karon nga adlaw. Apan miingon siya kanila, dali kamo, mangadto kita sa mga duol nga lungsod aron makawali ako dito, kay mao kini ang hinungdan nganong mianhi ako dinhi sa kalibutan. Busa gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea ug nagwali diha sa mga sinaguga sa mga Hudyo ug naghingilin sa mga daotang espiritu nga misulod sa mga tao. Pag humanog ampo ni Kristo, humanog paminaw sa Ginoo, wala sa niingon nga adirer ako, kanindot man diri. Wala siya nagpabilin ato nga lugar. Ingon siya, mangadto ta sa uban nga lugar. Kay mauni ang akong rason sa akong pag-anhi dinhi sa kalibutan, ang pagwali, no? Sa bisan asa, dili kay magpabilin, no? Mga igsoon, no? Importante nga dili lang pud ta kutob nga may prayer, minaw, unya ang ending, niundang ta sa atong ministry. Ha? Ngano man nga gihimo na ni Kristo, kay na-recharge naman siya. Diba? Wala mingos Kristo nga, kapuya ka na itong gahapon, dagan kay mga tao na nga, masakit to, unya nayawaan, kapoy kaayo. Grabe, wala sa nagreklamo, ana. Kung sa'yang gihimo, gikatulog, nagmatag sa'yo, ampo. Pagkaman, kumbati na pod, lahi na pod nga adlaw. Mga ministers, huy, dito magreklamo nga kapoy, mga pader. No? Naay kwan ba? Dili lang ako nganlan, no? Naay minister ba? Nangutana siya nako, ingon siya nga, Father, wala ko'y day off. Wala ko'y day off, Father. Ingon ko nga, ha? Kung naa kay day off, mag-day off na lang pod me. Nangutana siya, nabo ko na sa day off sa iyang pag-ministry. Ingon ko nga, wala ay day off. Kaya kung mag-day off po, mingon lugar mi nga, day off na mo karong Domingo. Na, kinsa may mumisa din no? Kinsa may mag-alagad sa inyo. Kinsa man ang atong alagaran. Kung mang day off tang tanan. No? Mga igsoon,
sa kinabuhi sa pag-ministry bitaw, our ministry is 24/7. No? Ang atong pagpangalagad 24/7 ni, man ayon ko na ang kaniya kong ministry pang Domingo raman ni kay dito raman sa kumusayaw sa simbahan, di mo kumusayaw diri sa among balay. No? Bisan pagwa ka ni sayaw, nag-asher ka sa inyo, alangan po mag-asher lugar ka sa inyong balay po lugar. Kung naka sa ashering ministry, mana ka sa imong mama, welcome ma, dali ka lingkod. Ana lugar ka dito. Di ba? Kung naka sa multimedia, ang inyong balay himuon nimo ng tanan, inyong TV himuon niyo ng kuan, live stream po ka diha. Di ba? Naalang ang lugar kaming mga clergy lugar, magmisa lugar mi sa among balay lugar. Diba? Pero, timan ang atong ministry, this is 24/7 nga naman, because wala man nawala ang atong pagka-minister. Wala nawala atong pagka-minister. Bisan pag estudyante ka, nanarbaho ka, minister gyapon ka. Mao na nga kinahanglan ampingan nato ang atong kinabuhi ug ang atong dungog isip usa ka minister. Amen? Ayaw pagsaya-saya. Ayaw pag-ingon nga, di man ko minister karon, palahubog ko karon. Di man kami ingon, ana, manumbagay ko karon. Kay wala bitaw ko na kuan. Bitaw na mga acolyte, di gina ko na ginapasulob sa ila, bisan asa. Kanang ilang t-shirt nga, we came to serve. Kay pag-abot na sa likod, naraman nga lang CCR Acolyte Ministry. Niya basig may balaan bang, uy, kinsa man ng CCR Acolyte Ministry nga nang luba lagi nahugawan ang dungog sa ministry o sa simbahan. Diba? That is why nga timan-an nato nga we are ministers whether we are serving God in our ministries or not. Wala na nawala sa ato. Okay? Mao nga kun muundang gani ka o pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Muundang ka sa imong ministry ba? Muundang ko no? Tungod na kay wala ka naka-recharge. Ha? Tungod kay wala nimo gihimo ang gitawag nga pakig-commune sa Ginoo. Pakig-communion sa Ginoo. Timan ang ministry walay bayad. Di ka sweldoan. Di ba? Nakita na niyo realidad, di ba? Dili ka sweldoan. Dili sa tanang panahon na imo pakpak nimo. Na imo sulti nimo, oy, very good kay ka. No, may kay ka mo sayaw, may kay ka mo kanta, may kay ka mo tuplok sa computer, may kay ka mo greet, no? May kay ka mo wali. Di ba? Dili sa tanang panahon nga muuyon ang tao sa imong pagpangalagad. Okay? Kung kana palang daan nga mga realidad, kung dili ka makig-commune sa Ginoo, mao gid na nga dali ra ka mawala sa ministry, di ka mo lahutay. Kadumdum ko sa una banda pa ko ba? Naana jud. Ni ana gid ko sa akong ninang, ako man tong ninang may leader sa una. Ninang, wala ni sweldo. wala ni sweldo ni ako pag gitara-gitara. Ano ba? Wala pa mo ko sabot ato. Saan na ministry di ay? No? Hangtod nga sabtan nga, uy, pagpangalaga di ay ning ministry. Ministry is service. Ministry is servanthood. Dili ni aron nga mailata, dili ni aron nga mailhan ta sa uban no maibaw na to mga talentog abilidad. Our ministry reflects our service for God. Nagpakita ni sa atong, naghulagway ni sa atong pag-alagad sa Ginoo. Okay? Kung dili ka magtarong anang imong ministry, susama ra nga wa ka magtarong mag-alagad sa Ginoo. Okay? Kung nag-alagad ka nga dala ang maluyahon nga espiritu og niapekto kanimo physically og emotionally, mao nga dali ra ang pagdesisyon nga muundang ka mag-alagad. Kay ngano, kung dili ta makig-commune sa Ginoo, di ka mag-ampo, di ka madaw sa sakramento, di ka maminaw sa iya, no? Sa imong pagminister. Maluya ka, ang imong espiritu maluya. No? Mo na miingon nita nga, nawad-an ko gana, Father. Di ba?
Di na ko ganahan, Father. Mao na nga mangita din kaglaing butang nga mubalik ang imong gana. Og sa sige nimo pinangitaan na wa ka nakabantay nga nawala na ka sa pagpangalagad. Okay? Ayaw pagpadayon og serve nga ang imong espiritu is weak and wala naka-commune sa Ginoo. Okay? Ayaw pagpadayon og serve nga mag-serve sa Ginoo nga dala-dala kag espiritu nga luya. Commune with God. Every time we serve God, we should come prepared. Amen? Every time mag-alagad tas Ginoo, ayaw pag-alagad nga dili preparado. Mao na kamo mga ministers, no? Labi na mga ministry leaders. Ayaw mo ka kontento na nang ika-isa ra mag-practice, ikaduha. Kung mahimo ikadaghan. We should come prepared. Usay moingon ra ba dayon tadayon nga nabit anointing sa Ginoo. Mag-unsa ng anointing sa Ginoo kung dili ka preparado pod. Ha? So, kung inganaon na to ang logic, ha? Kung example lugar kami magmisa mi, di mi magandam sa among wali namo kay moingon nami nga amo as the Spirit leads. Kung unsay asa ko dadon sa Espiritu Santo ugma. Kung unsay ispasulti niya sa ako. Na sabi mo isulti sa inyo. Magkapakapak ang istorya. Sige ra kay ingon nga God is love, God is love, ana, God is merciful, God is forgiving. Naunsa na. Wa ka naminaw kung unsa gyoy gusto or buot ipasulti sa Ginoo sa imo anang adlaw nga ipaambit niya sa katawhan. Maupod mo, no? Kita nga nag-alagad sa Ginoo. Father, dili man may kinahanglan mag-practice, Father. Example, mag-usher lugar, Father. Sa may praktisa na muna nang mag-usher, Father. No? Isang diya sa inyong balay, practice ka ginagmay ba? Sa pangisi, ana, pagkuan, good morning, ana, good. Ang uglabaw sa tanan, imong pasensya, praktison nimo, no? Mangita ka diyang tao nga magpaulit nimo, aron masukod nimo imong pasensya nimo. Di ba? And not just sa banda or sa dance, no? Kay usually sila man ang mga ministries nga ga-practice gyud, no? Ibig nga ni sa pagbasa bitaw, di man pwede nga tungod lang kay kabalo kag basa, pwede na ka automatic mutongtong diha na basa rin ka na yun. Mailhan ra ba? Mailhan ra ba ang binasahan nga praktisado o dili praktisado? So, nga naman, tungod kay mo reflect na sa atong paghimo, pag-execute. Mao nang kamo pod, mailhan gid pod na. Kung nag-practice ba kag tarong, no? Or kung nag-practice ba gid mo og ayo, mailhan na. Kung banda ka, mailhan na. Kung sa imong tinukaran, imong kinantahan, kung nag-practice ba gid ka, kung sa dance ka, makita na sa imong sinayawan, kay magdungan jud mo tanan, walay magkapag-kapak. Sige. Di ba? Murag kuan, murag nawala sa disyerto. No? Sige, pinangita asa na kung mga kauban na ni. Sa ako light food, mao gyapon. Di ba? So we should come prepared, no? Dili kay hatagan nato ang Ginoo og sobra-sobra ra sa atong kusog, talento, abilidad ug uban pa. No? Sa tagaan na natong Ginoo sa mga salin-salin. No? Ay uda naman day may practice di ba? O sige, mag-practice ta bisag kapoy gud kay imong lawas ko, dili preparado ba? Wa jud gi pangandaman nga mag-practice. Man ang ending kapakapa. Di na to tagaan og mumho ang Ginoo. Because God deserves a full meal from us. So, ang pagtulong sa Ginoo, iro, katagaan og mumho. No? Di na to tagaan ang Ginoo. Dapat, mga kanunay ning ginabalik-balik ni Bishop sa ato nga mga ministers, God desires excellence. Diba? Ignay mong tapad, be excellent. No? Excellence. Kung unsa ta mutagad, no? Kung unsa ang atong trato sa mayor sa syudad, di ba? Kung makakita tang mayor, di ba? Magpahipi man jud taday, di ba? Ana jud, magba na mayor. Pinatago din ang aping nga nagpink-pink kay naka-crush man ka mayor, ana ba? Di ba? Kung mahimo palumana ang tingog, mayor, good morning. Lami. Di ba? Ay, ayaw na paglingkod niya. Dira ka. Pamahimo, panarapo pa mga sanina ba? Kaya ingala dyan ka
panahod-tahod ba? Nganong dili nato na mahimo sa atong pagpangalagad sa Ginoo? Nganong dili ta makahatag og excellence sa iya? Di ba? Mga acolyte, di ba? Labong bitaw kung si ROTC kay pup, ano yun? Pero acolyte reserve, murag nagkugos og bata. Luya kayo. Di ba? Mga dance, di ba? Dapat excellence. Labi tayo disco bitaw kay ano kita nila. Pag-abot ng simbahan kay asa naman akong kuan kauban na ni, no ako nagkadimao sa stepping. Di ba? Kung mahimo mo kiay gyud. Di ba natay kanta? Hawak kiay. Tapos Ginoo ko, mas kiay pa tong nagbudos dito sa disco barangay. Kung himo ni igwad na maging lubot. Di ba? Singgit sa kalipay. Kung sa to, itong mga nag-concert last year, ito sa, kuan, singgit-singgit pa, bisag wakabalo, bisag dili good, fan good, bisag gitan-or, lyrics na, abrihe. Ultimo pagpataas sa kamot, di kita makapataas sa atong kamot during praise and worship. Di ta makadaig, makasimbas Ginoo. O lagi nga naman, kay dili ta aware nga ang Ginoo di ay kung tagaan natong excellence ang mga kalibutan nga butang, how much more sa Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanang butang. Amen. Mana kinahanglan makamata ta karong 2025. Dapat when we serve God, we are 100% ready. Kung mag-alagad ta sa Ginoo, dapat 100% ang andam. Dili kulang-kulang. Okay? Kaya timanin nyo ni, this is the logic of that. Kung ang usa ka doktor masakit, unya dili siya maningkamot nga magpatambal o magpaayo, dili niya magamit ang iyahang talento o abilidad sa pagtabang sa mga masakiton. Di ba? Kinsa naman lang mutambal nato kung ang tanang doktor nga sakit. Di ba? Ing-ana gihapon kita nga nag-alagad sa Ginoo. Unsaon nato pagpadayon og serve kung kita mismo dili mo tabang sa atong mga kaugalingon, no? Nga makig-commune sa Ginoo, unya mosugok lang ta nga mag-alagad sa Ginoo, dala ang luya nga espiritu. Manang ayaw pag sugok-sugok og alagad sa Ginoo nga di ka preparado. Always come prepared. Amen? Timan-ig din yun na whether mag-serve ka anang adlaw o dili, come prepared gihapon. Say mali atong mindset. Di man ko mag-serve og Father, manang wala ko sa Sabado. Bisan pag di ka mag-serve, pero lakip gihapon ka mangandam, kay wala nawala ang imong pagka-minister. Amen? So hinaot nga karong 2025 maunay atong goal. Excellence sa atong service sa Ginoo. Diba? Kung kaya nato gani magpasipsip sa atong mga agalon, sa atong mga maestro, para lang makakuha ta og maayo nga benepisyo. Okay? Wa man kuningo nga magpasipsip tas Ginoo kay dili na kinahanglan. Ngano man nga dili nato ihatag ang the same excellence o kung dili mas labaw pa gani ne para sa Ginoo. Why can't we do that to God? Amen? Announcement.